Ang pagsisindi ng kandila para sa mga yumao ay isang matandang tradisyon all over the world. Iba't ibang kahulugan nito sa iba't ibang tao at paniniwala. Kayo po, bakit kayo nagsisindi ng kandila para sa patay? Para po maalala yung mga yumao nating kamag-anak. Undas. Siyempre sa mga patay. Tsaka yung mga kamag-anak natin na sa heaven na. Parang traditional na. Tradition po. Oo, tsaka syempre para sa mga namayapa, ganun. Para yung kaluluwa ng ating mga kamag-anak ay may pagdasal para umakyat sila sa langit. Kaya tayo nagtitirik ng kandila sa mga yumao nating namatay na para ma-remember pa din natin sila kahit wala na sila dito sa mundong ibabaw. Para sa marami, ang pagsisindi ng kandila ay pag-aalala sa mga minamahal na sumakabilang buhay na. It is an article of faith. Isang paniniwalang malalim ang ugat kahit na ang paggamit natin ng phrase na sumakabilang buhay ay isa ring paniniwala tungkol sa afterlife. Panibagong buhay matapos mamatay. For good or for bad, ang pagsisindi ng kandila ay isang pagsisikap na muling umugnay sa mga namatay na. Pero maaari bang muling magkaugnayan ang mga namatay at ang nabubuhay pa? Mabuti ba ito o masama? Para sa komemorasyon ng Undas, narito po ang espesyal na presentation ng Isumbong Mo kay Tulfo. May tatanungin ninyo, ano ang paranormal? Ano ang parapsychology? Ano ang psychic phenomenon? Mahabang paliwanagan ito at malawak na misteryo. Kaya nga, ang tawag sa mga ito ay kababalaghan. Not a few dismiss all this as nonsense, however. Siguro dahil ito ay mga kaalaman at occurrences na wala sa saklaw ng orthodox science and scientific inquiry. Kontrobersyal ang mga ito dahil kinakalaban nila ang tinatawag na physical laws at empirical observation. They raise more questions than answers, which I find good since the process expands my horizon and understanding. May isang libro na totoong mahalaga sa akin. Ito ay ang Conversation with God, sinulat ni Neil Donald Walsch, isang Amerikanong media practitioner, artista, at screenwriter. Sabi niya, tayong lahat ay pinagkakaisa ng Diyos at ng buhay. Ang pagkakaisang ito ay ating makakamit kung tayo ay magtutulungan. Yan po ang aming gabay sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation at sa Isumbong Mo kay Tulfo. Malaking bagay rin ang pagkakakilala namin ni Jimmy Licauco, ni Pinky Tobiano at ni Ruben Salansang. Tungkol kay Ruben Salansang, panoorin po ninyo ito. Sa oras na ito, tinatawag ang Espiritu ni Maripe. Dumating ka ng walang pagsala sa katawan ng babaeng ito at makipag-usap sa amin ng maayos. Maripe, ikaw na ba yan? Sumagot ka. Lakasan mo ang boses mo, Maripe. Ikaw na ba yan? Okay. Bakit ka narinan sa katawan ng babaeng yan? Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo? Huwag kang matakot. Narito kami. Tutulungan ka namin. Anong kailangan mo? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nirape po. Nirape ka? Alam mo kung saan ka nirape? Sa cemetery po. Sa anong cemetery yun? Sa dami po. Sa Fatima. Okay. Anong taong ka nirape doon? Nung magdi-December. Nung magdi-December. Ilan ang nang-rape sa'yo? Kilala mo nang-rape sa'yo?
Hindi ko po kilala. Ilan sila? Apat po. Ba't ka napunta rin sa may sementeryo? Kasi po pinabisita ko po yung kaibigan kong si Hazel po. Maripe, huwag kang umalis dyan. Nasa ka ngayon? Bakit napasok yung katawang yan? Saan mo natagpuan ang katawan niyan? Maripe, ikaw ang kausap ko, hindi yung ibang Tatara mo ba hiningin mo? Maripe, balik! Maripe, balik! Sige. Hindi ko gustong makausap ang espiritu pumapasok dyan. Si Maripe gustong makausap. Balik! Maripe, balik! Maripe, balik! Balik! Maripe, nara ka na? Maripe! Oh, sino yung sumalisi sa atin? Sino yung sumalisi? Kilala mo? Gusto mo pumanik? Gusto mo pumanik? Ha? Gusto mo pumanik, Maripe? Huwag ka matakot. Maripe, kung gusto mo makausap, Miriam, balik! Purok yung ayos. Purok yung ayos. Ante? Hindi, tsaka puro na puro. Wala problema. Wala dyan. Bakit ba umiyak? Wala yun. Pagkikindahin yun. Pagkikindahin yun. Naglalaro lang tayo. Di naman eh. Hindi. Nakaupo nga ako dito. Oo, saan ba kayo? Tawagin natin si Maripe, ha? Huwag kang matakot. Kaibigan ko yun ah. O, kaya nga, huwag kang matakot. Natawagan pa ulit ang talo ni Maripe. Pumasok dito ng walang pagsala. Maripe, hindi pa tayo tapos nag-uusap. Kumalas ka na sa katawan ng babae niyan. Gusto ko malaman, Maripe, sino yung sumalisi? Maripe, sino yung sumalisi? Sino yung sumalisi sa usapan natin? Sino yun? Kilala mo? Ano itsura niya? Nakaitim? Nakatalok mo na itim? Nakatalok? Ilan sila? Dalawa. Nakikita mo yung mukha nila, hindi? Walang mukha. Gusto mo makausap yung sumasalisi? Pasok. Okay, kaibigan. Anong kailangan mo dyan sa katawang yun at nandiyan ka? Kaibigan. Wala. Anong nga ginagawa? Bakit nandiyan ka sa katawan niya? Wala kailangan. Sino ka, kaibigan? Kaluluwa ka rin ba? Hindi. Hindi. Elemento. Elemento ka, hindi. Ilalim? Ha? Sagot! Ilalim ka, hindi. Huwag kong sinasaktan. Ikaw. Balik. Anong dahilan? Sumasampa ka riyan? Anong layunin mo sa batang yan? Wala, gusto ko siyang kunin. At bakit naman mo kukunin yan? Anong dahilan? Anong dahilan? Para sa akin na siya. Bakit mo naman nasabing para sa iyong batang yan? Ikaw ba nagmimi-ari dyan? Ha? Ha? Hindi. Oo, ba't mo kukunin yan? Hindi ka ba natatakot sa itaas? At bakit naman ako matatakot dyan, ha? Dilim ka, dilim. Bakit alam mo? Siyempre alam ko. Bariyan, balik. Itawag natin kasali. Balik ka. Pwede mo nyo ng tubig. Tubig. Yan po ay actual footage na ang pakikipag-ugnay ni Ruben Salansang sa mga kaluluwa kaugnay ng isang rape case. Could be one for Ripley's Believe It or Not. Nagsumbong sa amin ang ina ni Marife, ina ng rape victim. Si Marife ay ni-rape sa isang sementeryo sa Bicol. Matapos siyang gahasain, siya ay pinatay. Ang kaluluwa ni Marife ay nanatili sa lupa at sumapi kay Mary Ann. Dapat i-liberate na natin siya eh. Tanggapin nyo na kausapin nyo siya, yung kaluluwa niya ngayon. Kausapin nyo na, Marife, pinalalaya na kita. Dapat tanggapin nyo kasi kung hindi nyo tatanggapin, hindi maliliberate ang soul ng anak nyo.
Kasi kung mananangis kayo, gawa nga sa nangyari sa anak nyo, siya mismo hindi hindi makakapanik, gawa nung nahuhold kasi gawa nung emotion nyo. Marife, sira mo na ko, gusto kong tumulong sa'yo. Ilan ba yung gumahasa sa'yo? Nakalay sa'yo, Marife? 4. Kilala mo sila? Hindi mo sila kilala. Sino yung isa? Sino? Adan? Dan? Meron ba? Ha? Yung tumboy sir. Yung tumboy, yung Dan? Paano ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo ng tumboy, Marife? Minsan po. Ha? Minsan. Anong ginawa sa'yo? Sinaksak. Anong ginawa sa'yo, Marife? Lakas-lakasan mo. Sinaksak po. Siya ang sumaksak sa'yo. Yung mismong tumboy yung sumaksak sa'yo. Si Dan? Bago kanya sinaksak, anong ginawa sa'yo, Marife? Nirip na ako. Paano pag-rape? Paano paraan, Marife, rape ka? Yung kamay niya po. Yung kamay niya, anong ginawa? Nakasok. Pinapa. Ha? Saan niya? Ano pang ginawa sa'yo? Bukod sa pinasok niya yung kamay niya? Yung kanyang daliri? Nilap pa yung didi ko po. Ano? Paano? Nilap yung didi ko. Ni? Nilap yung didi Ha? Yung daddy mo, anong ginawa? Mrs. Dapat tibayan mo yung loob mo dahil umukanta rin, ha? Tibayan mo lang, ha? Alam ko masakit sa'yo. Alam ko masakit ito sa'yo, Mrs. Pero sino talaga ang pumatay sa yung talagang sumaksak sa iyo, Marife? Ha? Yung pulis. Sinong pulis? Ano pangalan? Ano pangalan kilala ng pulis? Ha? Ano pangalan? Ay, pulis na Pilipinan tenga. Sino ba yung Pilipit na tayo ngayong pulis sa Mrs.? Yung sila Lacoste po yung yung tayo niya. Ha? Lacoste po yun. Ano? Lacoste po ang apelyido nun. Lacoste. Pilipit na tenga. Opo. Sino pa, Marife? Pilipit na tenga. Yung dalawa. Anong ginawa sa'yo ng pulis? Marife. Anong ginawa sa'yo ng pulis? Marife. Anong ginawa sa'yo ng pulis? Ha? Siya nagubad sa'yo? Tapos? Nirip din po niya ako. Paanong paraan na Marife pag-rape sa'yo? Yung ari-ari niya po, pinasok din sa Ha? ako. Ano? Yung ari niya pinasok sa kanya. Tapos po, pagkaharap na po, sinaksak din ako sa likod. Malawakong beses. Pati pala pulis na maksak. Tapos po, himbungan ako po nilagyan ng bato. Tapos po, basta dinuraan nila ako. Ano ka? Dinuraan pa. Dinuraan pa. Pinapastakan talaga. Yan lang po. Tinatawag ko si Marife sa kauli-ulang pagkakataon, binigyan ko ng kanyang kaluluwa. Ay, sumandi sa kausa ko. Pakausapin siya na kanina. Marife, pakausapin ka ng nanay mo. Pakawalan mo na. Again. Pinapakawalan kita bebek ko. Sana bebe na. Matunin ng nana. Kaluluwa mo, bebe ko.
Kamukha mo siya matakot. Huwag kang matatakot, baby, ha? Bigyan siya ng hustisya. Bibigyan ka ng hustisya. Tutulungan kita, baby. At nandito si Sir Tulfo, tutulungan tayo, ha? Palagi kitang ipagdarasal. Life, pinangako sa'yo na yung lumapas tangan sa'yo mahuhuli, ha? Ito bibigyan ng hustisya, ha? Maniwala ka sa mami mo. Umalis ka na. Huwag niya nang sampaan. Hindi ko na yan. Huwag mo nang sapian yung katawan ni Marian, ha? Sige, kausapin mo na yung nanay mo. Nakapin niyo na minis for the last time. Baby, mahal ko. Palagi kitang ipagdarasal, anak ko. Opo. Huwag mo kaming pababayaan rin, baby, ha? Papa mo at saka sila nini, buboy. Opo. Sige, anak, ha? Oo, tulungan mo sila higit. Opo. Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Karuben Salansang, ang ating kaibigang paranormal investigator. Karuben, Gusto po. 2005 yan nangyari. Kaya batang-bata tayong tingnan. 15 years. 2005, 15 or 16 years? 16 years. 16 years ago. Ang mga suspects noon, Karuben, if I'm not mistaken, isang pulis. Tama. Isang tomboy. Isang tomboy. At saka yung dalawa pa. Dalawang dayuhan. Oo. Yun ang sinasabi ni Marifay sa katawan ni Mary Ann, di ba? Binigkas niya sa akin yung pangalan ng pulis. At saka yung tomboy. Tumawag ko sa NBI. Sabi ng NBI, Mr. Tulfo, hindi namin pwedeng mag-umpisa dyan dahil may kababalaghan yan eh. Hindi namin, walang ebidensya. Hindi natin, that cannot stand in court. Nabalitaan mo ba kung nangyari sa pulis at saka sa tomboy? Balita ko, pinatay ang pulis eh. At saka yung tomboy, ganun din. In short, kinarma. Yan, nakarma sila. Karuben, paano mo nakakausap yung mga kaluluwa? Hindi lang ako. Lahat kami magkakapatid, nakakausap namin ng kaluluwa. Bata pa kami, hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin na nasa lahi ninyo yan? Nasa lahi namin kasi lahi talagang mother side ko, lahi talaga ng mga spiritual leader. Ang father side ko naman namin, mga antingero. Mga kaibigan, na-attract ko po itong mga ganitong kababalaghan. Meron po akong karanasan na isinama ko si Karuben sa aking farm sa Palawan. May kababalaghan na nangyari doon sa aking farm na liblib na puok sa Puerto Princesa. Ako'y nagme-meditate ng isang gabi. Yung aking partner natutulog na. Tapos biglang nagising yung aking partner. Actually, tinatawag niya akong honey. Pero ito, iba ang tawag niya sa akin, Ramon. Very commanding. Ramon, sabi niya, bakit ka nagdadala ng sandatang bakal dito? Yung girlfriend ko, Inglesera kasi yun eh. Hindi yun at saka bulo-bulo yun pag nagsasalita ng Tagalog. Ay napansin ko, hindi na ako nakikipag-usap doon kay Jeannie kung hindi may iba ng sabi niya, Ramon, bakit ka nagdadala ng sandatang bakal dito? Sabi ko, liblib po na po kasi ito, kailangan ko ng baril dito. Sabi niya, ligtas ka sa aming kaharian. Tapos tinapik niya ni Jeannie yung dibdib ko. Sabi niya, alisin mo yung puot sa iyong dibdib dahil yan ang magiging sanhi ng iyong mga karamdaman. Paano ko kayo makausap uli? Sabi niya, yung marinig mo ang aming tinig sa ihip ng hangin. Very, very clear para sa akin yan. Ihip ng hangin sa lawiswis ng kawayan, sa hampas ng alon sa dalampasigan, sa agos ng tubig sa batis. Hindi ko bakit
Ka Ruben, napaka makata sila magsalita. Ganun talaga, Kuya Mon, ang mga engkanto kapag nagsasalita. Ka Ruben, paano mo ipapaliwanag sa mga taong hindi naniniwala na mayroon talagang ibang mundo bukod sa atin? Yan ang tinatawag na napakalungkot na realidad. Kasi paano makikinig ang bingi, hindi naman siya nakakaunawa. Paano makakakita ang bulag kung wala naman siyang paningin. At paano sila, paano makikiramdam ang isang taong manhid kung inalis sa kanya ang tinatawag na sense ng yung third eye, sabi nga. Mas maswerte tayong naniniwala sa existence ng ibang mga nilalang na hindi natin katulad pero kauri natin na may kaunawaan. Kasi kapag alam nila na mga ibang nilalang na nirerespeto natin sila, nirerespeto rin nila tayo. Pero kapag sinasalaula natin ang lugar nila na hindi natin alam, sigurado may kalalagyan tayo. Huwag kayong alis, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Gaya ninyo mga kaibigan, ang aking staff sa Isumbong kay Tulfo ay may kanya-kanyang paranormal experiences. Ano ba ang mga ito? Imahinasyon lamang o talagang nangyari? Bago naging staff ng Isumbong kay Tulfo si Reynaldo Imbestro, matagal siyang operations manager sa isang funeral parlor sa Bicol. Bahagi ng trabaho niya ang pag-handle sa mga bangkay. Yung balsamador po namin, nagpaalam po na lalabas muna siya. Kaya ako lang po mag-isa sa punerarya. Tapos po, medyo makulimlim po yung panahon. Paglabas po niya, ilinak ko po yung gate. Paglock ko po, tapos medyo inaantok po ako. Natulog po ako. Bandang alas 3 po noon, nagising po ako kasi parang may alipungata po ako kasi may umungol. Nakatakot ako, tayuan po yung balayibo ko. Yung tunog po bagang, ganun po, 3 beses po yun. Nangyari po, medyo na pamura po ako kasi natakot po ako. Ganap ko po yung ingay po kung saan po galing yun. Yung kumpare ko po, pumasok po doon sa punerarya. Nung palabas na po siya, may nakita po siyang bata na babae, nakaupo daw po sa kabaong. Sinabihan po niya yung anak po nung may-ari, yung kapatid mo nakaupo doon sa may kabaong. Yung kapatid ko tulog na eh. Andun niya sa kabaong nakaupo. Kaya pinuntan po namin. Nung pagkakitang wala na po yung bata. Ka Ruben, anong may paliliwanag mo dito sa karanasan ni Imbestro? Isang bahagi talaga yun ng mga experience na talagang nangyayari o nagaganap. Bakit kamo? Kasi, ang tao, pagka mamatay pa lang, meron tinatawag tayong 40 days na incubation period bago tayo tuluyang mag-crossover sa kabilang dimension. Habang hindi tayo nakakapag-crossover o nasa incubation period pa lang tayo, malalakas pa yung tinatawag na etheric consciousness at tinatawag na etheric soul natin na kung tatawagin na by astral body. Kaya nagagawa pa natin na makapag-move ng bagay. Halimbawa, namatay na tayo, makakapag-move tayo ng bagay o kahit paano, nakapag-establish pa rin tayo ng communication doon sa mga buhay. Si Richard Ramos ay dating member ng isang paranormal investigation group bago sumama sa aming opisina. Surprisingly, it was after I left that organization that we had more experiences kasi nangyari dyan, we went independent, some of us. And a group of us, we actually went to a law office. And then, it was funny there because everybody, apparently the whole building knew immediately that what was happening. Along 9 o'clock, we were there. May mga ibang nagmimiron-miron. But the moment you entered, alam mo agad that there was something up. Everything was closed. I mean, di ba? After the working day.
And the first thing that happened is nag-click on yung TV. Pure static. And then, syempre, no, we were like thinking, Miss Secretary, nagkaroon po ba ng, meron ba dyan kayong nahawakan na remote? And then the secretary was like going, no, wala pong remote yung TV na yan. So, syempre, all of us were like, okay, that's the first one. And then, after scanning the whole place, it ended up na we double-checked the records for the building and yung kanyang history. And it turns out that there were some reported deaths during construction. And it was very close to yung floor and actual, I guess, floor area of where most of the hauntings were happening. So, in this case, it's what we call, I guess, a recording of a death. So, when someone dies in a particular place, you end up parang having not a magnetic recording, a spiritual recording of the person's death in that area. Tapos nag-replay na lang siya when somebody is sensitive or kung meron talagang timing na saktong-saktong magre-replay yung death ng tao. Because it was a repetitive thing what they were sensing. Now, kung ang feeling namin is that if it were doing something na paiba-iba across all the different nights, then well, that would essentially qualify na baka nga multo. It was very the things about mga hauntings in offices, if it's repetitive, then it's something that happened na nakatatak siya doon sa office mismo. If it's something that is no pattern at mukhang sumusunod sa tao, then definitely that's something else. Probably a ghost. Karuben, yung sinasabi ni Richard ay naalaala ko yung nangyari sa yung Manila Film Center. Ang dami raw yun, maraming hauntings doon sa Manila Film Center. At alam mo ba kung ano nangyari doon? Yung mga natabunan ng semento. Ayun. Yeah. Yung mga manggagawa doon. Quick dry cement yun, kaya automatic hindi na sila nirescue. My God, kaya pala ang marami nagsasabing pag andyan ka po sa film center ng gabi. Papipil mo yung pain ng mga namatay na nandun. Pero actually, hindi nagmumulto yung mga yon. Ang tawag doon residual o precipitated hunting. Kumbaga parang yan, isang replay na lang ng isang event na nangyari. Kaya lagi nauulit yung event na yan na nakikita ng mga sensitive na katulad namin o narinig o nararamdaman. Kasi recorded na yan eh. Isa sa pinakamatagal naming staff itong si Roger Nuncio, multitasker o all-around man. Siya ang aming field camera person. Nung nag-stay na ako sa warehouse, pagka matutulog na ako sa gabi, nung nakahiga na ako, may nararamdaman ako laging may taong lumalapit sa akin na mayabag. Tapos, parang may tumutungtong sa kama, naramdam ko lumubog yung kama. Hindi ko pinapansin. Tapos, nung minsan naman, biglang may humawak sa pet ko. Biglang bumalikwat. Pagtingin ko, wala naman tao. Laging gano'n nararamdaman ko. May mga yabag na palapit, may tumutungtong sa kama, na wala naman tao. Tapos minsan natanong ko rin mga dati naka-stay doon, yung mga engineer, yung mga manager doon. Naramdaman din nila na may nagpaparamdam doon sa warehouse. Ganun din ang kwento nila. Sabi na, hindi nga doon sila nag-stay doon sa second floor kasi nga marami sila nararamdaman doon. Pag nasa baba daw sila, may narinig sila mga yabag sa taas. Pero yung taas, semento yun. Pero rin nila yung yabag. Minsan naman natutulog ako, tulog ako, bigla nararamdaman ko merong nagwisik ng tubig sa pako. Wala namang ulan. Wala namang sa semento yung ceiling namin. Titignan ko naman yung pako. Wala namang basa pero ramdam ko yung wisik ng tubig. Tapos, minsan naman, kung di naman wisik ng tubig, marami naman langgam sa kama ko. Mga pulang langgam, sobrang dami. Hindi naman ako kinakagat. Napapabalikwas lang ako, ba't ang daming langgam? Sa unting madaling araw, gumigising ako, inaalis ko yung mga langgam. Pag inaalis ko yung mga langgam, maya magtulog, mahimbing na tulog ko, bigla ako nagigising, may mga langgam na naman dami. Ang experience ko naman dito sa opisina namin, dito sa building, minsan, pagka nando kami, tahimik kami, wala nang tao, may naririnig kami yabag sa kusina, sa pantry, sa may kusina namin. Parang may tao
na nagliligpit. Tapos may sub CR, bigla may nagpa-plus ng CR. Minsan ngayon, nandun kami sa opisina, office ni Bossing, dalawa lang kami ni Minute Lopez, yung sekretary ni Bossing. Tinanong ko siya, sabi ko, Net, dalawa lang tayo dito sa loob ng opisina, no? Sabi niya, oo naman, tignan mo yung silya, oh. Gumagalaw. Doon sa may upuan ni Chen, may mga sila din upuan ng mga complainant. Gumalaw yun, umusog yun. Tapos nung sinabi ko kay Minute, natakot si Minute. Akala ko ako lang nakakaramdam dito sa opisina namin. Unahin natin yung sa warehouse. Wow. Actually, hindi multo yung naramdaman niya sa warehouse. Eh. Ano yun? Isang playful na elemental. Okay. Na ang ginagawa niya, nananakot siya kasi natutuwa siya na may natatakot. Ay kasi mataba si Roger eh. Hindi lang sa kanya, kundi meron din sa ibang tao na tatakutin niya. Pag nakita niya yung sindakot-takot, ito ang tuwa, malamang na ang... Playful. Playful, oo. Kakaiba naman ang naranasan ni Roger Nuncio dito sa pinaka-opisina ni Mr. Ramon Tulfo. Kasi ako mismo naranasan ko rin kanina eh. Habang nag-uusap kami ni Kuya Mon, sabi ko, ba, may umayakap sa akin Kuya Mon ah. Isang babae na mga edad niya, 16, payat siya pero maganda siya. Mararamdaman mo ang kanyang presensya kanina. Sino man nasa paligid namin yung makakaramdam din. May mga kaibigan, right now, ngayon, habang sinasagawa namin itong segment na ito, o itong programang ito, nagpapabago-bago kami ng baterya sa aming camera. Hindi po nangyari yan sa mga ilan ng palit yan ng camera, ng baterya. 4 na beses na. Eh, nung araw pag nag-shoot dito po sa opisina namin nag-shoot yan, ay wala pong gano'n naman. Eh. Tuloy-tuloy, hindi kami nawawalan ng baterya. Bakit bakit gano'n ka, Ruben? Katulad nga, Kuya mo nung nabanggit ko kanina, marami tayong bisita sa oras na to na nanonood din sa ginagawa natin na taping nito. Nakatayo sila doon at siksikan. Buti na lang yung iba yung staff, hindi sila sensitive at hindi nila nararamdaman. Karen Alvarez, one of our segment producers, joined our office in 2013. Way back in 2014, ang isumbong mo kay Tulfo ay nasa isang radio station. Isang araw, na-shock si Karen sa nangyari sa isang complainant. Yung isang babae, yun yung anak nung namatay. Ang nirereklamo nila, yun nga, yung tatay niya namatay, nirereklamo nila yung isang kilalang funeral service. Kasi hindi yata maayos yung ginawang serbisyo doon sa tatay niya. Tapos yun, habang kinakausap ko siya, parang napapansin ko, medyo bumubulong-bulong siya. Mahina lang naman, so hindi ko siya pinapansin nung una. Kasi sabi ko, baka wala lang to, baka pagod lang, kasi galing pa ng malayong probinsya. Tapos, maya-maya, parang malakas na yung pagsasalita niya. Tapos, iba na yung salita niya na hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. Tapos, matinis, parang matinis yung boses niya, maliit. Tapos, yung mata niya parang tumitirik. Ganon. Tapos, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi syempre takot ako nun. So, ang ginawa ko, iyak ako. Kasi takot talaga ako that time. So, pinuntahan ko si Bossing. Sabi ko, Bossing, may complainant doon. Ano iba na yung salita niya? Sabi ko, ganun. Kasi first time ko maka-encounter ng ganun. Kaya, medyo natatakot ako. So, tapos yun, si Bossing lumabas siya agad. Sabi niya, asan na yung bala? Asan na yung bala? Sabi niya ganun. Tapos, ayun, yung mga bodyguards, kinuha yung bala, ganyan, tapos asin daw. Tapos dun talaga mismo sa harap ko, nakita ko na kung paano pinaalis hindi ko alam kung paano nangyari yun, pero yun, nung pag nilalapit ni Bossing yung bala,
parang kumakawag-kawag siya. Tapos, kasi parang nanlalaban siya, ganun. So ako, nasa harap ko lang yun, pinanonood ko yung mga nangyayari. First time kong makakita ng ganun, na sinapian. Teka, tanongin ko muna si Karen. Sandali. Karen, natatandaan pa ba kung ano amoy ng babae? Hindi po. Hindi siya amoy nabubulok ng laman? Pangkaraniwan lang siya? Pangkaraniwan lang naman po. Nung una nung kausap ko siya, wala namang kakaiba sa kanya. Although, syempre, parang problemado siya kasi yung tatay niya. Hindi siya nakatitig sa'yo? Hindi siya masyadong tumitingin sa akin. Tapos yun nga, parang may bumubulong-bulong na siya. Sasalita siya sa ibang lengguwahe. Opo. Hindi ko po maintindihan yung salita. Possession. Mga kaibigan, tandang-tanda ko yung insidente na yan. So, nilabas ko. Tapos sabi ko sa mga bodyguards, hawakan mo kasi nagwawala eh. Winawasiwas na yung mga bodyguards. Payat na payat siya. Winawasiwas siya, talagang yung biglang nagtitilapon yung bodyguard. Sabi, hawakan nyo dahil yung bala. Nilagyan ko po siya ng bala. Nung mailagay ko yung bala, talagang gusto niyang nagpupiminglas, tumigil siya. At naging normal. Ano bang mapapaliwanag mo dyan, Ka-Ruben? Ang may papaliwanag ko dyan, yung matandang babae na naging namini dito ng Saklolo ay may sapi. Sina Chen Husay at Dessa De Castro ay segment producers ng aming programa. Ang isa sa kanila, sobrang matatakutin. Yung isa, matapang. Pero baka naman kunwari lang. Narito ang encounter nila with the unknown. So, inabot kami ng madaling araw. Kami naman, dahil wala kaming dalang damit ni Dessa, at dito sa office talagang nag-iiwan po kami ng mga damit para kung meron mga instances na hindi makauwi, at least po ready kami. So, kami ni Dessa, pagdating namin dito sa building, parang ang tagal ng biyahe namin from ground floor going to 27th floor. Siguro dahil gabi na, at yung kasama ko medyo natatakot na din talaga dun sa building. So yun, nung nasa elevator pa lang kami, pagdating ng 27th floor, alam ako sa sarili ko, admittedly, no, matatakotin talaga ako pagdating sa multo. So that time, imagine mo, 12, walang katao-tao sa building. Kasi itong building na to, business area siya, hindi siya residential. So wala talaga siyang katao-tao pagka ganong oras na ng gabi, no. So, takot na ako. So that time, paglabas namin ng elevator, as in sobrang tahimik, nakakabingi talaga yung katahimikan, nikibot ng paa mo, apak mo, hinga mo, maririnig mo talaga. So that time, siguro dahil takot na ako, yung adrenaline rush ko din, yung mga posters na nakakabit dun sa hallway, para siyang nagmamagnify, na nai-imagine ko na yung mga faces, yung mata, sinusundan ako sa kung paano ako lumakad hanggang makarating kami dun sa pinto. So pagdating namin dun sa pinto, pagbukas ni Miss Chen nung door, pagtungtong ko ng opisina namin, ramdam kong mabigat yung pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil takot ako o dahil may something sa opisina. Kasi even before, meron na talagang something na nararamdaman kaming lahat ng staff sa opisinang to. So yun, so kinuha namin yung gamit. Etong si Miss Chen naman, pumunta ng CR para medyo mag-freshen up, ganyan. Ako nakatayo ako dun sa table niya. Yung mga posters, ganun pa rin, nagmamagnify pa rin siya at ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Alam mo yung pakiramdam na para kang binuhusan ng tubig na malamig, na hindi mo maintindihan na para kang, basta I can explain kung ano yung pakiramdam ko that time. So kami, syempre medyo gabi na, nagmamadali na rin kami. After nung isa lumabas ng CR, diretso na kami dun sa hallway. So pagdating dun sa hallway, takot pa din ako. May naririnig ako na something. Para sa akin ko, ako yung magde-describe ng napakinggan ko, para siyang trolley. Na kung alam mo yung sa hotel, pagka-order ka ng something, di ba may tutunog din na trolley pag itutulak? Ganun yung narinig ko. Pero that time, ayokong takutin yung sarili ko kasi alam ko takot na ako eh. Diba? So,
pinipilit ko siyang i-ignore. Pero hindi ko inaasahan na nung pagbukas ng elevator, pagpasok namin, yan na si Miss Chen, nagsabi na rin siya na, Desa, narinig mo ba yung narinig ko? As in, lahat talaga ng balahibo ko from head to toe, nagtayuan talaga na feeling ko nangihina ako kasi all the time na nandoon kami sa opisina hanggang makarating kami ng elevator, pinipigilan ko yung sarili ko na bakit nararamdaman at naririnig din pala nung kasama ko. Diba? Ako naman, hindi ako nagsasalita sa kanya. Kung may naririnig ako, kung may nararamdaman ako. Pagdating dun sa elevator, kasi itong opisina namin, bandang dulo na talaga siya. Yes. Tapos tiningnan ko naman yung pintuan doon sa may hagdan, wala naman talagang bukas. So sarado ito. So pagdating dun sa elevator, may naririnig ako na trolley na parang palakas ng palakas ng palakas. So dahil alam ko na natatakot na itong kasama ko, nanahimik lang ako. So pinindot namin yung button, going down. Pagkasara ng pinto, feeling ko para medyo safe na, baka hindi na siya matakot. Kaya ako siya tinanong na, Desa, narinig mo ba yun? Tapos, kumapit siya sa akin na parang takot na takot talaga at saka naiiyak na. So ako naman, hindi ko na naituloy din yung kwento dahil sabi niya, huwag ka munang magkukwento kasi natatakot ako. Sabi ko pa sa kanya, Miss Chen, teka lang, antayin mo natin si Kuya Roger, baka hindi ko talaga kayanin. Meron akong karanasan yan sa diving sa Subic. Bago dumating yung Hapon, yung mga Amerikano, di ba? They were caught off guard. Nilubog nila yung isang malaking barko. Doon kami nagda-dive. Kasama ko si General Ele noon, diver, June Ele. Nasabit yung kanyang tangke. Hindi siya makagalaw ngayon. Oo, naipit. Tapos, yung nasa ibabaw ko siya, tinulak ko kasi hindi siya para hindi siya makagalaw. Magpatuloy kami. Nung umahon na kami, sabi ko, akala ko ako lang nakarinig. Ang sabi ko, June, mayroon ka bang narinig? Sabi niya, oo. Ano yung narinig mo? Mga taong nagtatawanan. Pinagtatawanan tayo. Parang pinagtatawanan tayo. Ganon din yung narinig ko. Una, yung karanasan ng dalawang empleyada nyo, na may narinig silang tumutunog na trolley, huwag silang dapat matatakot. Ang tawag dyan, residual hunting. Pwede mangyari yan ng isang event kahit buhay pa. Ibig sabihin, sa building na to, para tong tape recorder nai-record niya yung event. Nagkataon lang ng oras na yun, parehas kayong sensitive, kaya naririnig niyo yung tunog ng trolley. Ang tawag dyan, residual hunting. Kay kuya mo naman, dumahip sila sa ilalim ng dagat, doon sa may vapor, na may narinig silang mga taong nagtatawanan. Actually, hindi sila pinagtatawanan ng mga yun. Recorded din yun. Ang tawag dyan ay residual hunting. Yung mga, ito yung mga essence ng mga former occupants ng barko. Pero, kumbaga sa parang ano lang parang DVD na piniplayback mo lang na piniplayback. Ay, nako. Karuben, anong parting message mo? Binigyan tayo ng ating Panginoon na sariling kaisipan. Meron tayong wisdom. Kaya nasa inyo, lalo sa mga skeptical, nasa liksikin nyo ang katotohanan kasi nakalagay rin naman sa Bible. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Saan tayo papalayahin ng katotohanan kapag iging ignorante sa mga bagay-bagay na kinatatakutan natin na hindi naman dapat natin katakutan? Alamin natin ang katotohanan. Yun lang po. Huwag kayong alis, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang Meron po kaming episode na kukunan na footage sa South Cemetery sa Makati. Habang nag-iikot kami ng producer ko para kumuha ng mga nicho, mga angel, kung ano mang mga rebulto sa loob ng sementeryo, meron po kami natigilan na isang location na kung saan sinetap ko yung aking tripod, camera,
Habang on the record na ako, napatingin ako sa lens, may napansin ako dun sa lens na parang shadow na naglalaro. Marami sila. Mga bata, may matanda din. Nakita ko sa lens, biglang napatigil ako. Yung kasama ko producer, ang sabi ko sa kanya, "Sir, baka pwede nating i-rewind tong nakuha kong footages kasi parang naninibago ako dito sa kuha ko." Yung time na kasi na yun, ito na yung magic hour, ito na yung padilim na. Bumalik kami sa studio, doon namin ni-rewind yung footages. Talagang napaniwala kaming lahat na talagang may nakuhanan ako na hindi ko maipaliwanag. Yun ang hindi ko makakalimutang kuha. Pinasuri po namin agad ito kay Rene Mariano, isang well-known psychic. Alam mo, sa akin, ang sa totoo lang, ano, parang, kasi sabi ng cameraman, habang kinukunan niya, may nakita siyang 3 bata na naglakad. At talagang nang lumabas naman dun sa tape, parang mga liwanag lang, ano. Meron ako isang aklat na kung saan nakunan ng mga parapsychologists yung mga kaluluwa. At parang ganun din, white light nga lang. Siguro kaya naging bluish ang color nun, dahil sa dapit hapon, no? At maaari rin dahil sa yung tinatawag nating kulay sa camera, no? Kuminsan nag-aano nagre-reflect. Ngayon, ang question mark ko lang, kaya hindi ko pa masabing talagang yon ay mga espiritu dun sa South Cemetery sa Makati. Ako naniniwala ako talaga na may multo. May mga multo kasi, yung mga tinatawag natin na hindi, may mga tao kasi halimbawa, isang taong namatay sa isang halimbawa pinatay, no? Parang naghahanap ng hustisya, isa yon. Pangalawa, merong mga taong hindi pa nila alam na patay sila. May mga multo naman na dahil na-disturb mo sila, halimbawa, napunta ka sa, katulad sa sementeryo ninyo, nagpunta kayo doon, o edi magpaparamdam yun, magpapakita yun, para bang halimbawa, bahay ng bubuyog, istorbohin mo. Ano gagawin sa'yo ng bubuyog? Hahabulin ka, kakaanahin ka, kakagating ka, di ba? So, parang ganun din yun. Prayer. Sa akin, I always say to my radio program na kapag nakakita kayo ng multo o always mention the name of Jesus. In the name of Jesus, look for the light. Kaluluwa nga ba ito ng 3 bata o kathang isip lang? Kung anuman ang nakuha ng aming kamera, hindi na namin may paliwanag. Ngayong gabi, siguradong matadagdagan pa ang mga kwento tungkol sa mga pagpaparamdam ng mga kaluluwang ligaw. Dahil andyan lang daw sila sa paligid. Mga espiritong naghahanap ng mga taong maaaring nakaintindi sa kanilang mga mensahe at huling kahilingan. Lalo na kung ang kahilingan ay katarungan. Ngunit, sabi nga nila, huwag matakot sa patay. Sa halip ay matakot tayo sa mga buhay. Even as one engages in the other side of knowledge and discernment, ang kanyang mga paa ay dapat na laging lapat sa lupa. Para sa amin, ang ibig sabihin nito ay ang pagharap sa mga usapin ng kasalukuyan, sa partikular, sa pagtulong sa mga inaapi. In a manner of speaking, ang mga inaapi ay nabubuhay sa dilim. Kailangan silang bumalik sa liwanag. Bakit tayo hindi magsindi ng kandila para sa kanila? Gusto kong patunayan na noon pa man, wala ka talagang mabait ng tao. Law-abiding. Anak,
Relax lang na. Oo. Sige po, Mrs. Sige, Mrs. Relax ka lang. Sa panahon ng kadiliman, magsindi tayong lahat ng kandila. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat ug mabuhay.